Good morning! Welcome to our daily devotion, day 18. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naku, bakit naka-face mask si Ate Mabs? Hallelujah. Yan. Time check tuloy. Check natin yung sound. Hello, good morning. Check natin yung Ayun, hallelujah. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang inyong Ate Mabs. Baka hindi nyo ako nakikilala, naka-face mask si Ate Mabs. So, nagkaroon lang po ng konting, ano ba matatawag yun? Aksidente dun sa... Si Ate Mabs po ay hindi talaga nagluluto. At ako po ay inutusan ng aking asawa na ano ba yun? Yung piniprito niya, ako na daw magprito. So, sabi ko, sige, ako na. At accidentally, ang mantika ay tumalsik sa aking mukha. Hindi lang po siya basta. Alam nyo talaga naman, minsan di natin maiwasan, ano. Sa bibig ko talaga tumama yung mantika. At sabi ko, ano ito? Kahapon po ito nangyari ng 6:00 ng umaga. At talagang 6:00 ng umaga, 6:30 po tayo nagla-live para sa ating devotion. And sabi ko nga, hindi po ako nakapag-live kahapon dahil nga po sa nangyari. Dahil kung hindi lang po sana masakit kahapon, sabi ko magla-live pa rin ako. Kaya lang, talaga po hindi ko kaya yung pain kahapon. masyado pong masakit. Kaya sabi ko, ngayon na lang. At hindi po magiging hadlang itong pagkapasok kay Ate Mabs para hindi po tayo maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng daily devotion na ito. Kasi ito po ay commitment natin sa Panginoon. At sabi ko, nakakapagsalita naman ako, wala namang problema sa boses eh. Nagkaroon lang talaga po ng medyo namaga. Kaya hindi pwedeng hindi ako mag-face mask kasi maiilang kayo kapag wala akong face mask. Baka imbis na makinig kayo, matatawa kayo sa itsura ko. Pero ganun pa man, ang Diyos ay buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat. Hindi niya po hinahayaan na tayo ay hindi makapagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi po hadlang kung ano man ang mga mangyayari na yan para hindi tayo maglingkod. So, magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Kasi ang ganda-ganda po ng mensahe ng Panginoon ngayong araw na ito. Kaya hindi natin mapapalampas. Actually, halos hawig din sa dapat na mensaheng nais ipahatid ng Diyos kahapon. At tunay na napakabuti ng Panginoon. So, today is day 18 of our daily devotion. I hope malinaw po yung aking sound. Ayan. So, God is good all the time kasi ito lang nangyari, no? Paso lang po yan, medyo namagalang ang bibig ni Ate Mabs. Pero hindi po ito dahilan para hindi tayo magpatuloy sa paglilingkod sa Kanya. Ang ganda po kasi ng bawat mensahe na inihatid ng Diyos sa atin sa bawat umaga. Kaya po hindi po pwedeng hindi iparating at i-share sa inyo. Ngayong araw na po na ito, ang atin pong devotion ay manggagaling sa Proverbs 22 verse 4 sa NIV. Humility is the fear of the Lord. Its wages are riches and honor and life. Sabi po sa Tagalog, ang gantimpala sa pagpapakumbaba at takot sa Panginoon ay kayamanan, karangalan at buhay. Hallelujah. Manalangin po tayo, Panginoong Hesus. Maraming salamat po sa muling umaga na kami ay ginising mo. Kami ay binigyan mo ng kalakasan. Kami ay binigyan mo ng pagkakataon na muling makapagpuri sa iyo at makapagpasalamat sa lahat ng tinulong mo at ibinigay mo sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Samahan mo po kami sa aming devotion. Ikaw po ang manguna, ikaw po ang magsalita, at ikaw po ang makita at maramdaman, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong pag-ibig, sa iyong pagmamahal. Itinataas po namin ang lahat ng ito sa iyong matamis na pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. So, ayan, magandang umaga po muli sa inyong lahat. So, huwag nyo na lang po akong tingnan, pakinggan nyo na lang kung kayo naiilang at ako'y naka-face mask. O, diba? Buti na lang, sabi ko, Lord, talaga napakabuti mo.
Bagaman nagkaroon ng problema, pero uso naman ng face mask, kaya okay lang. Okay, ayan. So, ang mensahe po ng Panginoon ngayong araw na to sa atin ay galing po sa Proverbs. Alam po natin na yung wisdom na nandito po sa Proverbs ay galing po kay King Solomon. God granted King Solomon, the great king of Israel, wisdom beyond measure. From this, King Solomon penned much of the book of Proverbs, providing insight and knowledge regarding right living before God. Solomon begins the book of Proverbs with this statement: "The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Fools despise wisdom and instruction." Sabi po yan sa Proverbs 1 verse 7. At inulit niya po yan dito sa ating binabasa ngayon na verse. "The reward for humility and fear of the Lord is riches and honor and life." Proverbs 22 verse 4. King Solomon had more riches than we can imagine. He was honored among the nations and had a full and prosperous life. We might not be kings, but the truth of this statement is timeless. Hundreds of years later, Paul wrote a prayer for the Christians in his letter to the Ephesians that can provide context for Proverbs 22 verse 4. Sabi dito, "The God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give the spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of Him, having the eyes of your hearts enlightened, that you may know what is the hope to which He has called you, what are the riches of His glorious inheritance in the saints, and what is the immeasurable greatness of His power toward us who believe." Grabe, no? Ang ganda-ganda po ng ating mensahe ng Panginoon para sa atin ngayon. Kasi, imaginein mo, ang gantimpala sa pagpapakumbaba at takot sa Panginoon ay kayamanan, karangalan at buhay. Pagpapakumbaba. Alam niyo po ba, hindi madali yung humility, yung pagpapakumbaba. Kasi ang kabaligtaran po niyan ay pride. Diba sabi nga, ang pride ay nakakadulot ng sakit sa ibang tao. Dahil kapag ka may pride ka, sigurado wala si Lord sa presensya. Wala siya doon, di siya yung bida sa buhay mo. Kasi parang lahat kaya mong gawin. Pagka nandun tayo sa pride, pag wala tayong kababaang loob, hindi natin nakikita na ang mga nangyayari sa atin ay gawa ng Panginoon. Laging ang nakikita natin, ito ay kasi magaling ako, ito ay gawa ko, ito ay kasi matalino ako, ito ay dahil sa lakas ko, dahil sa, alam mo yun, yung galing ko, na hindi na-acknowledge ang Panginoon. Hindi nakikita yung presensya ng Panginoon sa buhay natin kapag puno tayo ng pride. At hindi po yun ang gusto ng Panginoon. Sinasabi niya dito, magkakaroon ka ng gantimpala kapag meron ka ng kababaang loob at takot sa Panginoon. Pag sinabing takot sa Panginoon, ito yung tinatawag na holy fear. Hindi po yun yung takot na kasi ayaw mo yung takot ka sa Panginoon. Ito yung, ako tiniterm ko to, lalo na sa family, no? Yung takot mo sa nanay o sa tatay mo. Yung takot na may respeto. Kasi pwede ka namang matakot talaga sa nanay at tatay mo. Dahil nga syempre, sila yung magulang mo. Pero dapat yung takot na may pagmamahal, yung takot na may respeto. Ganun din sa Panginoon. Yung takot na meron tayo sa Kanya, dapat yung tinatawag na holy fear. Yung takot na alam mong ginagalang mo siya, minamahal mo siya, at susundin mo siya kasi mahal mo siya. Na yung bang takot na hindi ka gagawa ng masama, yung takot na susundin mo siya kasi siya yung Diyos, siya yung nakakaalam ng lahat sa buhay natin. Yung takot na alam mo na pag hindi ko to ginawa, may gantimpala ito na ibibigay ang Diyos kasi napiplease siya sa ginagawa ko. Alam mo yun, yung takot na wag nang gumawa ng kasalanan. Yun yung mga takot na dapat meron tayo. Yung takot na dapat instead na maging mayabang ako, ay dapat nagpapakumbaba ako sa harapan ng Panginoon. Kasi dun talaga napiplease ang Lord. Dun sa humility na meron tayo sa puso natin. Pero sa totoo lang, hirap gawin nun, diba? Yung magpakumbaba tayo.
So, ano ba yung mga sinasabi na how can you practice humility today? Paano tayo nakakapag-practice ng humility natin? Maaring I will actively listen to what people are saying before I respond or offer advice. Yan, ako, medyo tinamaan ako dito eh. Sabi ko, ako kasi yung taong, alam mo yun, minsan magkukwento ang isang tao, may sinasabi siya. Hindi naman siya humihingi ng advice, pero bigay ka ng bigay ng advice. Alam mo yun, yung parang, kaya lang naman siya nagkukwento para mag-unload, hindi para humingi ng advice. Ako kasi yung tao na bat-in ako ng bat-in. Alam mo yun? Ngayon ko lang na-realize, pride pala yun. Na parang feeling mo ikaw yung magaling. Yung parang feeling mo, alam mo lahat. Na feeling mo ikaw yung ako nga eh. Minsan nagko-compare pa tayo na kaya mo yan, ako nga eh. Dinaanan ko rin yan. Yung bang, alam mo yung nagiging yabang na pala yun, na hindi tayo aware. Akala natin nagbibigay lang tayo ng advice, pero minsan pala, itong taong kausap natin, hindi naman nila kailangan yung advice eh. What they need is someone or somebody who will listen to them. Alam mo yan? Kaya nga yung lately lang may video ako, may reels ako na sinasabi doon na we need to learn how to listen. Kasi minsan, yung palang pati doon sa pakikipag-communicate, nagiging pride natin yung hindi tayo marunong makinig. Minsan, sige lang tayo na kwento tayo ng, yung alam mo yun, yung siya ang nagkukwento dahil meron siyang problema. Yung kaibigan mo lumapit sa'yo, nagkukwento siya tungkol sa kanyang problema, nag-unload siya. Ang kailangan niya ay kaibigan na makikinig sa kanya. Ikaw naman na kaibigan, nakinig ka pero saglit lang. Hindi mo pa siya pinapatapos, but in ka na, nagsasalita ka na kaagad ng gusto mong sabihin. At yung sinasabi mo ay hindi na naaayon doon sa sinasabi niya. Na parang nag-a-advise ka na hindi naman pala niya kailangan ng advice. Ang kailangan niya ay ang taong makikinig sa kanya. Ganun tayo. Ako po yun ha. Tinutukoy ko yung sarili ko kasi madalas kong ginagawa yan eh. Kaya talagang ang laki ng ganda ng message ngayong umaga. Kasi yung pride na yan, akala natin yung pride lang yun, yung pagiging mayabang sa mga malalaking pagkakataon lang. Doon din pala sa simpleng itikom natin ang bibig natin, lalo na sa mga bagay na hindi ito kailangang gamitin. Nagiging pride na pala yun eh. Sipin mo, ang tao hindi humihingi ng advice pero panay ang bigay mo ng advice. Para saan yun? Bakit mo siya sinasabihan ng bagay na ito dapat mong gawin? Alam mo, dapat kasi ganito, dapat gan. Baka mamaya, yung taong kausap mo, nasa stage ng depression. Na walang ibang gusto ay makaramdam na may taong nakikinig sa kanya. Makaramdam na may taong yayakapin lang ako nang wala kang sinasabi kasi ayoko nang maingay. Ang nais ko lang ay taong kausap na mauunawaan ako. Lalo na po yung mga taong depressed. Hindi nila kailangan ng masyadong maingay na kausap. Ang kailangan nila ay karamay sa sitwasyon na nandun sila. At napaka-importante din po para maiparamdam natin na yung pride natin, nandun tayo sa humility. Yung ilagay natin yung sarili natin sa katatayuan ng ibang tao. Kasi minsan tayo yung parang laging bida. Alam mo yun, parang laging magaling sa lahat ng sitwasyon. Naku mo na pagtagumpayan mo ang isang bagay, okay, magaling ka na. Okay, malakas ka na kay Lord. Tapos yung kausap mo, hindi mo nararamdaman na sa sinasabi mo pala, parang nadadown na siya sa sinasabi mo, hindi na siya nabibless at hindi na siya, alam mo yun, hindi na siya natutuwa sa sinasabi mo. Kaya iingatan po natin minsan yung mga ganong bagay dahil lagi natin tatandaan, iba-iba ang tao. Iba-iba ang ating mga nakakausap. Lalo na po kung isa ka ng leader at meron ka ng mga dinidisciple. Meron ka ng mga ka-Bible study na ikaw ang leader. It's very important to learn how to listen. Kasi minsan tayo ay nakikinig, hindi para unawain yung taong kausap natin, kung hindi para magbigay ng opinion natin.
Hindi dapat ganun. Dapat we know how to listen. Ulitin ko, sabi nga, binigyan tayo ng dalawang tenga, parang dalawang beses tayo makikinig, at binigyan tayo ng isang bibig ng Diyos para isang beses lang tayo magsasalita. Pakita natin yung ating pag-ibig sa pamamagitan ng pakikinig. Talagang dito ako, kanina nung binabasa ko, tapos sabi ko, Lord, oo nga, no? Kasama pala sa pagiging sa pride yung ganon, yung hindi ka marunong makinig. Na feeling mo kasi lahat alam mo na, lalo na mayroon parang isa kang narinig na salita na parang ting, na ano ka kaagad na, sige, comment ka agad ako kahit di naman kailangan pa akong mag-butt in. So, lalo na po dun sa mga mahawak na ng mga tao na mga nililid natin or disciple natin sa Panginoon. Let's learn how to listen. That's the most important thing. And habang nakikinig tayo, magdasal tayo. Ask God's wisdom and ask God to give you the knowledge na maunawaan yung damdamin ng taong kausap natin. Nang sa ganun, makapagbigay tayo ng tamang advice, mensahe na kailangan itong tao na to. And matuto tayong magtanong. Huwag tayong masyadong magaling. Huwag tayong masyadong parang perfect na lahat na lang alam natin dahil lang sa napagdaanan na natin yan. Hindi po ganun yun. There are people na kailangan lang talaga nila ang kausap. Hindi nila kailangan ng advisor o hindi nila kailangan ng taong magja-judge sa kanila. Kasi minsan sa sobrang gusto natin magbigay ng advice, nagiging judgmental na tayo. Na hindi naman pala yun ang kailangan nila. So, napaka-importante po ng pakikinig. Kasama po pala yan sa kapakumbabaan na nais ng Diyos na ipagawa sa atin. Kasi, ulitin ko, sabi niya po dito, ang gantimpala sa pagpapakumbaba at takot sa Panginoon ay kayamanan, karangalan at buhay. Sinong ayaw ng riches, honor, and life? Diba? Lahat tayo gusto natin yan. Pero isa po pala sa nais ipagawa ng Diyos ay yung magkaroon tayo ng kababaang loob at ng takot sa Kanya para makuha natin ito. Totoo naman di ba? Kahit nga po sa success in life, sa buhay natin, sa business, kahit saan aspeto ng buhay, kailangan yung pagpapakumbaba Kasi mas lalo kang pagpapalain ng Diyos sa kung anong ginagawa mo kapag may kababaang loob ka. Kung may negosyo ka, huwag mong iyabang yung negosyo mo dahil meron kanyan, successful kanyan. Kapag hindi mo in-acknowledge kung saan nanggaling yung biyaya na dinatanggap mo ngayon dahil sa negosyo mo, kapag hindi mo in-acknowledge na yan ay nanggaling sa Diyos na nagbigay sa iyo ng biyaya kung ba't ka pinagpapala sa business mo, baka magulat ka isang araw, mawawala ito sa iyo. Kasi ang nais ng Panginoon, maramdaman ng Diyos na tayo ay marunong magpasalamat sa Kanya sa mga biyayang meron tayo tinatanggap. Diba? Kahit ano pa yan, pera man yan, business man yan, career mo yan, ano man ang meron ka ngayon, learn to thank the Lord. Be grateful na alam mo na ito'y hindi dahil magaling ako, Lord. Ito'y hindi dahil ako na ang pinakamatalino kung bakit ako successful ngayon. Kasi yun talagang pride ang naglalayo sa atin sa Panginoon kung bakit hindi natin nakikita ang blessing as blessing from the Lord. Sabi nga, ang nakikita natin madalas yung blessing, but not the blesser. Hindi natin nakita kung saan ito nanggaling. Kasi nga, nalunod na tayo ng ating katagumpayan, ng yaman na meron tayo. Pero sabi nga, pansamantalang lahat ng yon. Pero kapag yan ay ginawa mo ng may pagmamahal at ng may kapakumbabaan sa Diyos, at nang may takot sa Diyos, ay sigurado, pagpapalain ka ng mas matagal. Ibibless ka ng Diyos ng siksik, liglig at umaapaw. Yung pagpapala na, alam mo, magtatagal to kasi in-acknowledge mo si Lord Alam mo, ginagawa mo to na may takot sa Diyos, ginagawa mo to na may pakumbabaan. Katulad na lang sa pagninegosyo. Tandaan mo,
Kung maganda ang negosyo mo ngayon, hindi yan dahil magaling ka. Hindi yan dahil sa talino mo. Kung hindi yan ay dahil sa pabor ng Diyos, ng grace ng Lord, kung bakit ka pinagpapala. Kaya ibalik natin yung pasasalamat sa Kanya. Hindi lang naman yan para sabihin mo yung salitang pasasalamat, kung hindi sa action natin. Na magbigay tayo ng oras para sa Panginoon. Na kahit anong busy mo sa business mo, na kahit anong busy mo sa pag-aaral mo, na kahit anong busy mo sa career mo, ikaw man yung anong tawag dito? Well known sa iyong kumpanya dahil lagi ka napopromote. Lagi mong tatandaan. Lagi ka magpapakumbaba. Kasi na-promote ka, hindi lamang dahil magaling ka. Kung hindi dahil yan sa grace ng Lord. Kaya naman, ipakita natin na may yung pagpapakumbaba natin, na kaya natin to natatanggap is because mahal ako ng Diyos. At lalo na doon sa mga may business, no? Isa sa, para maipakita mo na may may humility ka at ng fear of the Lord, yung pakikitungo mo sa mga empleyado mo. Napaka-importante yun. Tapat ka sa kanila bilang ikaw ang may-ari, ikaw ang boss nila. Dapat alam mo kung paano silang itrato. Kasi tandaan natin, bago pa natin bigyan ng kabutihan yung customer number 1 na una mong bigyan at pakitaan ng humility at ng takot sa Diyos ay yung mga tauhan mo. Kasi sila talaga yung first line of defense mo. Bago ka pa nagkaroon ng customer, sila muna. Yung mga tauhan mo. Diba? Without them, without their help, hindi ka magiging successful. Sa pagmamahal mo sa kanila, pakikitungo, at sana, i-share mo yung word of God sa mga tauhan mo. Ngayon, kung ikaw naman na empleyado, i-share mo yung word of God with your co-workers, with your co-employees. Kung hindi man, maging mabuti ka sa kanila. Kung hindi mo pa kaya mag-share, ipakita mo sa gawa. Ipakita mo kung sino ang isang successful na tao dahil sa Diyos. Kasi ang gandang malaman ng mga tao sa paligid mo na yung yabang mo, yabang ng hindi dahil magaling ka. Yabang na kasi may Diyos ako. Kasi may Diyos ako na tumutulong sa akin, nagmamahal sa akin. Kung bakit ako successful. Kung bakit ako ngayon nasa sitwasyon na kung saan halos lahat ng tao gusto ko. Kasi successful ako sa career, I have my own business, I have a happy family, though hindi ganun ka-perfect, pero alam mo yun ang nakikita ng tao sa'yo. At ang ganda na makita nila yun sa'yo dahil, wow, kaya to successful na taong to kasi malapit to sa Diyos eh. Nakikita ang kabutihan ng Diyos sa puso ng taong to. Alam mo yun yung maganda, hindi yung kaya lang naman yan successful kasi sip-sip yan eh. Kasi mayabang yan. Lahat gagawin para lang maging, alam mo yung mga ganon, di ba? Mas maganda dun sa positive side tayo nakikita ng tao. Na nakikita nila tayo dahil yung kababaang loob natin galing sa Panginoon. Hindi galing sa sarili natin. At magagawa lamang natin yan kapag ang Panginoon ay namumuhay sa ating puso. Kaya importante na isama natin ang Panginoon sa lahat nating ginagawa. Sabi dito sa number 2, I will think of the gifts God has given me and surrender them to Him. Diba yung gifts na yan? Ano yung mga gifts na bigay ng Diyos sa atin ay surrender natin sa Kanya? Yung talent, yung skills, yung galing mo, kahit sabihin pang inaral ko naman yan, yes. Kasi kahit inaral mo yan, kung hindi ka binigyan ng Diyos ng talino para magamit mo yan at maintindihan mo yan, ay hindi ka magiging magaling sa field na yan. Tandaan mo yan. Only God can give you that wisdom and that knowledge kung bakit ka matalino, bakit ka magaling. Siyempre kasama dyan, nag-aral ka. Sinama mo dyan yung kasipagan mo. At yun ay in-acknowledge ng Lord. Pinaboran ng Diyos yun kasi kumikilos ka rin eh. In your own, di ba? Sabay, katulad na lang na nag-aaral, isang estudyante. Kung ikaw ay estudyante at nakuha mo yung valedictorian or magna cum laude or summa cum laude na gusto mong maabot,
Nag-aral kang mabuti, di ba? Nakita ng Diyos yun. Pinabura ng Diyos yun. At talagang tinulungan ka na makuha mo yun. Ganon din po sa trabaho. Ginawa mo, sinipagan mo, nag-aral ka pa kahit nagtatrabaho ka na para lang ma-promote ka. Nakita ng Diyos yun. Kaya patuloy kang binigyan ng wisdom, patuloy kang binigyan ng knowledge, at pinaburan niya na ma-promote ka. Ganon din sa business. Ginalingan mo, inaral mo. Kaya naman successful ka as business person ngayon. Kaya lang, minsan, hindi natin nakikita yung kaya pala ako naging ganito kasi pinaburan ng Diyos yung mga ginawa ko nun. Nakita natin yung sarili nating galing. Nakalimutan natin na yung gifts natin ng talent and skills na yan at katalinuhan na yan ay isurrender natin sa Lord na, Lord, ikaw na ang bahala. Whatever happens, Lord, i-promote mo ko or hindi, masaya ako dun. Kung i-promote man ako, Lord, or maging successful ako sa business ko or maging cum laude ako dito sa pag-aaral ko, gusto ko ipagmalaki na ikaw to dahil to sa'yo, hindi dahil sa aking sariling kakayahan. Yun yung madalas natin nakakalimutan pag nandun na tayo sa rurok ng tagumpay. O, di ba, ang lalim ng term natin. Kapag nandun na tayo sa success na gusto natin, nako, nakakalungkot man isipin pero nakakalimutan natin na yung gifts na meron tayo kung ba't natin narating yung rurok ng tagumpay is because may Diyos tayo na nagbigay niyan sa atin. May Diyos tayo na nagbigay at nagregalo niyan sa atin ng libre, di ba? Kaya sana naman kung nandun tayo sa sitwasyon na yun ngayon, na parang feeling mo, I'm on the top, na parang nalulunod ka sa tagumpay. Teka lang. Hinto ka muna. Meditate and then baka maligaw tayo. Baka makalimot tayo na sobrang tagumpay. Baka makalimutan natin na ang tunay na gantimpala ng kayamanan, buhay at karangalan ay yun ang gagaling sa kapakumbabaan at takot sa Diyos. Yun yung dapat natin laging unawain. Kasi baka bumagsak tayo sa sobrang taas natin. Sabi nga, ang nagpapakababa ay itataas at ang nagpapakataas ay ibababa. Doon na lang tayo sa, lagi tayong pagpapatuloy sa success na meron tayo. Kasi alam natin na itong success na to ay galing sa Diyos. Diba? Ang ganda ng mensahe ngayon. Yung gantimpala pala na yun, hindi yun dahil sa galing ko. Kung hindi magmumula yun sa kapakumbabaan ng puso ko at ng takot ko sa Panginoon. Kasi kung takot ka sa Diyos, di ka magiging mayabang eh. Kung yung holy fear na meron ka sa Panginoon, hindi ka magiging mayabang, hindi ka magiging mapagmataas, at hindi mo makakalimutan na ang lahat ng yan ay nanggaling sa Diyos. Number 3, I will appreciate the wise and humble people in my life. Minsan sa sobrang yabang natin, sa sobrang taas ng tingin natin sa ating sarili, nakakalimutan na nating makita at ma-appreciate yung mga taong may kababaang loob, mga taong nasa paligid natin na mabubuti ang kalooban. Sample na lang dyan kahit sa trabaho, kahit sa business, di ba? Hindi mo nakikita yung mga empleyado mo na dahilan kung bakit ka successful in your business, yung mga wise and mapagpakumbaba mong mga empleyado. Nakalimutan mo nang i-appreciate sila dahil sa lunod na lunod ka na sa tagumpay mo. Tandaan mo, balikan natin yung mga taong dahilan kung bakit ka nandyan ngayon sa posisyon mo. Kung bakit ka successful. Even ng mga estudyante, naging summa cum laude ka, magna cum laude ka. Pero nakalimutan mo, yung mga taong nagpakumbaba, yung mga taong wise na tulad ng mga magulang mo, kung bakit ka nasa posisyon na yan. Diba? May mga anak kasi na kapag successful na in life, naku, nakalimutan ng balikan yung magulang. Nakalimutan na oo nga pala, kaya pala ako successful in life is because I have a mother and a father na nagsakripisyo nung panahong ako ay nag-aaral. Minsan nalulunod tayo na, kaya naman ako na-promote because magaling ako. Not because pinag-aaral ako. Oops.
hindi mo mararating kung sino ka ngayon kung hindi dahil sa magulang na naghirap, nagpakumbaba, lahat ginawa para lamang mapagtapos ka. Tapos ngayon na ikaw ay successful in life, you forgot na itong mga magulang mo, ano pa man ang ginawa nila sa'yo, ano pa man ang mga naging sakit at sama ng loob mo sa mga magulang mo, hindi yan dahilan para ikaw ay maging mayabang ngayon. Meron pa ako napanood minsan sa isang palabas sa TV na yung mga successful niyang anak, lahat na pagtapos niya, tapos nung nagsipagtapos, ni isang dalaw hindi ginawa, ni hindi siya dinalaw, ni hindi siya sinasama sa pasyal, ni hindi siya binigyan ng oras. Hindi naman niya kailangan ng pera, kailangan niya atensyon. Alam mo yung sana man lang mga anak, mag-thank you kayo. Alam mo yun, matuto tayong magpasalamat sa Diyos at sa mga magulang natin kung bakit kayo ngayon ay successful in life. Baka mamaya yung mga magulang nyo, nag-iisa sa bahay. Di ba? Wala silang kasama. Tapos ni hindi ninyo dinadalaw. Ni hindi nyo tinatawagan. Di ba? Minsan, ang dahilan is busy, walang oras. May sasakyan naman daw, may sasakyan naman daw yung mga anak niya. Pero bakit hindi siya madalaw o madaanan man lang just to say hi? Di ba? Ang sakit nun. Sana po tayong mga nandoon sa tagumpay, lalo na blinas tayo ng Diyos. Balikan natin kung buhay pa ang mga magulang mo. Balikan mo at sabihin, salamat mami, salamat nanay, salamat tatay. Dahil kung hindi dahil sa inyo, wala ako sa posisyon ko ngayon at wala ako sa estado ng buhay ko. Hindi naman laging pera ang usapan pagdating sa ganyang bagay. Yung maipadama mo yung pagmamahal mo sa pamamagitan ng oras mo ay malaking bagay yun. Para sa mga taong nagmahal at ginawa ang lahat para maging successful ka. So, yun yung sinasabi dito na let's appreciate yung mga tao sa paligid natin na siyang mga naging dahilan kung bakit tayo successful ngayon. Para malimutan mo na, oo nga pala, no, hindi pala lang dahil lang to sa magaling ako. And of course, appreciate God and acknowledge Him. Na lahat ng meron ka ngayon is because of God, because of His love, because of His grace, because of His mercy, because of His goodness, because He loves you. Dahil mahal na mahal ka niya. Kaya baba tayo ng konti. Huwag masyado mataas. Sorry sa word, pero huwag masyado mayabang. Minsan nangyayari to hindi lamang sa mga unbelievers, maging sa mga Kristiyano, sa mga anak ng Diyos. Minsan nga, even in the ministry, di ba? Nagkakaroon tayo ng pride. So always remember, sabi niya sa paglilingkod sa Diyos, lalo sa ministry, nakakalimutan natin yung King. We always serve the kingdom. Nandun tayo lagi, but we forgot the King. Kung bakit tayo may lakas para maglingkod. Sa lahat ng pagkakataon, guguluhin tayo ng kaaway para lituhin tayo at para bigyan tayo nitong pride na to na hindi nanggagaling sa Diyos. So, ingatan po natin, bantayan ang puso natin at isip natin. Minsan, sa gabi bago tayo matulog, let's check our heart. Habang tayo nananalangin, check our heart. Tanungin natin ng Diyos, Panginoon, baka naman nagiging mayabang na ako sa mga nangyayari sa akin. Lalo na pag nandun tayo sa sitwasyon na talagang nalulunod tayo sa tagumpay. Minsan yung tagumpay na yan, nakakalimutan talaga natin si Lord. Kahit nga prayer time, nawawalan tayo. Di ba? No, bakit ganun? Pati oras sa pagdadasal, hindi na natin nagagawa. Dahil nga, sobrang pagod na tayo sa mga ginagawa natin. And even ang Sunday, hindi na natin na-attend yung worship service because we are tired, alam mo yun, yung parang ang term mo, Sunday, kasi pahinga ko na lang to, natulog na lang ako maghapon. Pwede naman akong, alam mo yun, pag may oras, sa kanila ako attend. Huwag ganun. Kasi ang Diyos nga, binigyan ka ng 24 hours ng
na para bantayan ka, ingatan ka, mahalin ka, lahat ginagawa niya. Tayo ba naman konting oras na lang bibigay sa Diyos? Hindi pa magawa. Marami pong pagkakataon na tayo binubulag ng tagumpay, na tayo binubulag ng kasaganaan, tayo binubulag ng success, kung bakit nakakalimutan natin ng Diyos. Again, ulitin ko, sabi po dito sa Proverbs 22 verse 4, Kawikaan 22 verse 4, kayamanan at karangalan at buhay ang bunga ng kapakumbabaan at takot sa Diyos. Kaya, dun lang po tayo kumapit. Balik sa Diyos. Medyo, bigyan natin yung oras na pag nilaya natin to, ang Kawikaan 22 verse 4. Na baka kasi medyo nabubulagan tayo at naliligaw tayo. Pinaaalala ng Panginoon na kahit nandiyan ka ngayon sa sitwasyon na yan, in a snap of a finger, pwede yung mawala sa'yo. Pero kapag ikaw ay ginawa mong lahat ng ito nang may pakumbabaan at takot sa Diyos, magiging, alam mo yun, masaya yung tagumpay mo sa kayamanan, karangalan, at buhay. Promise. Kapag ginawa mo yan ng may kapakumbabaan at takot sa Diyos. So, napakaganda po ng mensahe ng Panginoon sa atin ngayong araw na to. At napaka-importante. Dito, di ba, ayan, inuulit pa dito that it is through humility and holy fear of God that we receive His promises of riches, honor, and life. Some of these promises will come to pass on earth, but all of them will be fulfilled when Jesus returns one day. And as we see the fulfillment of God's promises, our responses will be to give God the glory. So, yun lang naman ang gusto ng Panginoon. To give Him the glory, the honor, sa lahat ng meron tayo dito sa mundo. Minsan nga, kahit maganda o pangit yung nangyayari, give glory to God. Just like what happened to Ate Mabs. But anyway, God is good. God loves us. Kaya po, para makuha natin yung bunga ng kapakumbabaan at ng takot sa Diyos, which is yung karangalan, yung kayamanan at buhay, kailangan natin ng papasukin si Kristo sa buhay natin. Kasi hindi po talaga madali na magpakumbaba. Promise. Sa totoo lang, yung pride madaling gawin eh. Yung kapakumbabaan o yung humility, ang hirap. Hindi madaling gawin. Pero kapag nasa Panginoon ka, pag kilala mong Diyos, mas madali mong gawin, magpakumbaba. Palagi may magpapaalala sa'yo because of the Holy Spirit. Kaya, importanteng tanggapin natin siya sa buhay natin. Hayaan natin mamuhay siya sa ating buhay. At kung tayo mga Kristiyano na, para hindi tayo naliligaw at nawawala sa sirkulasyon ng Panginoon, continue reading the Bible. Diba? Kilalanin pa natin na mas malalim ang Panginoon para magkakaroon tayo ng intimate relationship sa Kanya. Lagi ko sinasabi, hindi sapat na nakilala mo lang ang Panginoon. Ang importante, kilala mo siya na mas malalim pa. Hindi mo lang siya kilala bilang tagapaghatid ng blessing sa iyo, kundi mas higit pa dun ang kilala mo sa Kanya. Sabi nga, pagka tayo ay nakakita ng dagat, anong laki ng dagat o ng ocean? Diba? Sino ang naglalang nun? Diba ang Diyos? Sino ba tayo kumpara dun sa ocean na yun? Ganyan lang tayo kaliit, diba? So, ibig sabihin, yung kakayahan ng Diyos, wala tayong ilaban dun. Ito lang tayo versus sa kakayahan ng Diyos. So, anong hindi niya kayang gawin sa buhay natin? Para matakot tayo na isuko ang buhay natin sa Kanya. Minsan nakikita lang natin ang Panginoon kapag nandun tayo, sa panahon tayo lugmok, sa panahon tayo ay namumroblema, sa panahon tayo ay may bagyo sa buhay. Pero kapag tayo nasa success, nandun sa katagumpayan, nalilimutan natin ang Panginoon. Pero ganun pa man, nasaan man tayo ngayon,
Tandaan natin, ano man sitwasyon ng buhay, meron ka, masaya man yan, malungkot man yan, magulo man yan, o ayos. Ang Panginoon kailanman hindi ka iniwan. Ang Panginoon kailanman ay sinamahan ka sa lahat ng laban ng buhay mo. At kahit nandun ka pa, sa panahong nakakalimutan mo siya, ang Panginoon hindi ka nakakalimutan. At nakabantay lang siya dahil alam niya na kailangan mo siya, baka kasi mapahama ka. Kaya kumikilos ang Diyos 24/7. Kaya tawag lang tayo sa Panginoon. Huwag tayong malunod sa katagumpayan. Alalahanin natin ang lahat ng ito ay galing sa Panginoon. Di ba po, napakaganda ng mensahe ng Panginoon, kaya hindi pwedeng hindi natin ipahati dito. Kasi ang Diyos po ay napakabuti. Lagi niya tayong nire-remind. So, sana po maging daan ang video na to para ma-realize natin minsan yung mga bagay na ginagawa natin na baka nakakalimot na tayo. Na baka na sobrang ganda ng takbo ng buhay ay nakakalimutan natin kung saan galing ang ganda na to. Nakakalimutan natin kung sino nagbigay nito. So please, balik tayo sa pagbabasa ng Bible, balik tayo sa pananalangin, balik tayo para ma-realize natin na kaya pala ako successful is because of the Lord, not because of my own strength. Kaya ako successful, Lord, kasi mahal mo ako. Kaya ako maayos ang buhay ngayon kasi tapat ka sa iyong mga pangako. Sana ganun tayo manalangin. At mas magiging blessing pa tayo sa ibang tao kapag ganun tayo. Marunong tayong mag-acknowledge kung sino ang tunay na nagbibigay ng pagpapala sa atin. Manalangin po tayo. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa umagang ito, sa napakagandang mensaheng nais mong iparating sa amin na nawa, O Lord, ma-remind kami kung sino ka sa buhay namin. Kung ano ang mga kaya mong gawin, na ikaw ang dahilan kung bakit kami successful, kung bakit kami masaya ngayon, kung bakit kami na-promote sa trabaho, kung bakit ako may award, kung bakit ako, Lord, ay mataas ang posisyon sa trabaho, kung bakit maganda ang relasyon sa pamilya. Panginoon, ang lahat ng ito, kung bakit ako ay mataas ang mga grades sa school, Lord, maraming salamat, and we wanted to thank you for all those gifts, Lord, na binibigay mo sa aming lahat. Kung bakit masaya kami at maayos ang pamilya at maayos ang buhay. Always remind us, Lord, kung sino ka sa aming buhay. Maraming salamat sa mensahe mo ngayon, Panginoon, na tunay, Panginoon, na sa kapakumbabaan at takot sa Diyos ang magiging dahilan upang kami maging successful sa buhay, magkaroon ng kayamanan, karangalan, at ng buhay na walang hanggan. Panginoon, ikaw po ang tunay na pag-asa namin lahat, at tanging sa pagsunod lamang namin sa iyo, doon ka mapiplease. Maraming salamat. Lord, thank you for the strength. Thank you, Lord, sa mga taong nakapakinig dito. Salamat, Panginoon, sa mga taong patuloy na lumalapit sa iyo at nagpapakumbaba. I-bless mo sila, Panginoon. At nawa, O Diyos, tulungan mo kami na makapagpatuloy kami dito sa aming daily devotion, ang God Loves You Movement, Panginoon. Maraming salamat, Lord. At hipuin mo rin, Panginoon, ang mga taong may karamdaman, ang mga taong dumaranas pa rin ng mga kapighatian sa buhay. Let them feel you, Lord. Maramdaman ka nila sa buhay nila, Panginoon. At alam ko, Panginoon, ano man ang problema, maging pinansyal man ito, I know that you will provide them, Lord. Ano man ang kanilang pangangailangan. Maraming salamat po, Panginoon. At ang lahat ng ito ay nais namin ibalik bilang papuri at pasalamat sa iyong dakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Maraming salamat po sa pakikinig. Bagamat naka-face mask si Ate Mabs, pero nagpapasalamat ako at sa tulong at pagmamahal ng Diyos na ihatid natin yung mensahe na nais niya iparating ngayong araw na to.
Nawa po ay maging maayos, masaya at maganda ang inyong umaga at ang inyong buong maghapon. Samahan niyo po ulit kami next tomorrow para po sa ating daily devotion, 6:30 a.m. And syempre po sa atin pong GLYM Hour, A Message of Love, na every Saturday at 7 p.m. Tulungan niyo ako na sana makapag-live tayo mamayang gabi. And also, yung pong ating project na One Family, One Bible Project, na makiisa po kayo at makibahagi na makapagpamigay tayo ng Bible sa bawat tahanan. At syempre po yung gift giving nating project this coming December. Kung kayo po ay tinatouch ng Lord na makibahagi, pwede po kayo makibahagi sa iba't ibang paraan, by in kind, in cash, or through the stars. Pwede kayo mag-send kung ano man po ang sinasabi ng Panginoon sa inyo, siya pong mangyari. Ayan, so ano pa ba? Ang YouTube channel po natin, active na ulit. Ang God Loves You Movement. Yung pong devotion natin sa Facebook, nasa YouTube na rin. Paki-subscribe na lang po. Baka gusto nyo sa YouTube manood, pwede naman po. At doon naman po sa mga kapanood dito ng replay, pwede pa rin i-share, pwede pa rin mag-comment. Pwede po kayo mag-comment kung meron kayong prayer request. Kung nahiya kayong ipakita sa comment, pwede naman po mag-message para maisama namin kayo sa aming mga panalangin. At syempre po, mag-join din kayo sa ating God Loves You Movement Facebook group para po sa mga plano ng Panginoon para dito sa mga susunod na panahon na tayo makapag-Bible study na rin sa mga members natin. So, yun lang po, and I am so blessed and happy, and sana kayo din dahil nagampanan pa rin po natin yung nais ng Panginoon, yung commitment natin sa Kanya. Sama niyo po sa panalangin itong aking pamamaga. Maraming salamat po. And let's continue to be a blessing to other people. Lagi niyo pong tandaan, mahal na mahal kayo ng Diyos. God loves you. Promise. Kahit ano pa man. And isingit ko lang po, condolence po pala doon sa aking pamangkin na kinuha na po ni Lord. Siya po ay merong sakit. At sabi ko nga, ang kapayapaan galing sa Diyos. At yung buhay na walang hanggan ay nasa Kanya. Kaya, I praise and worship the Lord kasi napakabuti ng Panginoon. And syempre, panalangin and comfort para po sa mga pamilya na naiwanan. Thank you, Lord. Kaya ganun pa man, maraming salamat po muli sa inyong panonood. God bless po, and please don't forget to like and share this video para po marami ang makapanood. At marami rin po ang mabless ngayong araw na to. Thank you po, and God bless everyone. See you again tomorrow at 6:30 a.m. Na baka naka-face mask pa, sana hindi na. Maraming salamat po. God bless, and see you again tomorrow. Bye-bye. God bless.